At ito nga ang naging topic doon sa talumpati ni Mr. Arnel Tumanan ng Iglesia ni Cristo, na ang katunayan, although ang sinasabi ng Iglesia ni Cristo, yung kanilang rally ay upang suportahan si Marcos Jr. sa kanyang salita na hindi maayos ang impeachment, ito ay divisive, ito ay hindi nagbigay ng lunas sa problema ng taong bayan, ito ay isang panggulo lamang at magkawatak-watak ang taong bayan. So, hindi lang yan ang in-address nitong Iglesia ni Cristo rally. In other words, nilagay nila sa konteksto. Nilagay niya sa konteksto, pero ang tunay talaga na layunin ng Iglesia ni Cristo is to expose the incompetence, the evils, and the corruption in government. At yan, maririnig natin kay Mr. Arnel Tumanan. Ito po, paparinig natin muna bago natin talakayin yung ibang sinasabi niya doon sa mga iba pang talumpati niya. Okay, so ito po, i-focus natin yung mga sinasabi ni Tumanan, representing the sentiments of the Iglesia ni Cristo, na walang silbi si Marcos, walang nagawa sa ating bansa, naghihirap ang Pilipino, tapos hindi pinagtuunan ng pansin ang problema, ang hinaing ng mga Pilipino. Ito, pakinggan natin po yung Iglesia ni Cristo. Mula po sa iba't ibang sektor ng lipunan, iba't ibang relihiyon, iba't ibang samahan at sangay ng pamahalaan upang isagawa po ang ganitong mapayapang pagkilos. Gaya po ng ating tema, pambansang rally para sa kapayapaan. Isigaw po natin ang kapayapaan. Kapayapaan! Kapayapaan! Maliwanag po sa atin na isang aral ng Diyos na nakasulat po sa Biblia na dapat tayong magpasakop sa kapangyarihan o pamahalaan ng bayan, na yan po ang katangian at sinusunod ng mga kaalib sa Iglesia ni Cristo. Patuloy din po nating iginagalang at pinaninindiganan ang simulain ng paghihiwalay ng pamahalaan at relihiyon na itinatadhana po ng ating saligang batas. Dahil dito, ang ating mapayapang pagkilos na ito ay wala pong bahid na anumang politika. Ni hindi po tayo nanghihimasok sa mga pinuno ng ating bayan sa pag-ugit nila ng pamahalaan. Hindi po natin nais makialam sa pagpapatakbo ng pamahalaan ng ating bansa. Ano po ang nais ng maraming kababayan po natin at ng angaw-angaw na kaalib sa Iglesia ni Cristong narito ngayon? Ang nais po natin, ang maliit na tinig na ngayon ay pinagsasama-sama natin sa ating rally, mapakinggan naman ng pamahalaan. Bago tayo matipon dito kaninang umaga, meron pa po kaming nabasa at narinig isang politiko
Nakalulungkot, bago pa sumikat, laos na. Nang makita po ang milyong ito, milyong-milyon, na dami lang tao, abay sinabi niya kanina, kahit marami yan, minurya pa rin sila. Sino ba nagsabi sa kanya na tayo ang mayorya? Pero, sa dami natin ngayon, at sa lakas ng tinig ng mga mamamayang Pilipino, parang tayo na ang nasa mayorya. We have to single out this ugly duckling, for God's sake, dahil pinipintasan niya ang rally ng iglesia na hindi naman daw boses ng mayorya, boses lamang ng boses ng majority, boses lamang ng minorya. Ito, pakinggan natin ang dinadaldal nitong pinsan ni Matubato. Itong dating senador na hindi nakaupo pagka-senador, si Laila de Lima. Itong pambabastos niya sa Iglesia ni Cristo. Ito. You have some sectors saying that essentially it's an effort to protect the vice president. I certainly agree. Let's call spade spade. Because, they said that it's a rally for peace and unity. And then to support. And they also said that it is in support of PBBM's position that impeachment would not be proper at this point. That he's against impeachment. So it's basically and essentially a pro VP Sara and anti-impeachment action. So, let's see. Because we have to tie this up to the survey results. The survey results clearly say that most Filipinos would prefer impeaching VP Sara at this point, as against the position that, that you just let it go. Let go all these allegations against VP Sara. So, yes, this INC rally may be able to really have great numbers on the streets for purposes of that supposedly peace and unity. But it's still supporting a minority position. And no matter how massive the crowds would be, it's still a minority. A minority position is a minority. So, napakasinungaling nitong Laila Matubato de Lima na ito minority. Saan nanggaling yung sinasabi mong minority lang yung ano ba sinasabi niya? Minority lang yung Iglesia ni Cristo. At majority daw of the Filipinos, citing 41%, are in favor of impeachment. Unang-una, sa addition pa lang, Miss de Lima, paltos na yung 41% is majority. Saan mo nakuha yung ang majority po, Mrs. Matubato de Lima, ay 50 plus 1, 51%. Pero napakasinungaling mo, nilalait mo pa yung rally ng iglesia, pero ang katotohanan, base sa survey, it was not really 41% ang in support of the impeachment. It's only 19%. Kasi ito po, ipakita namin sa iyo, itong SWS data. Ayan, how liars use SWS data to make fake news. Ito yung data, impeach complaint versus Sara, number of respondents, if
2,000. percent correctly based on 2,160 respondents. Total respondent. Total respondents. Oh. Out of 2,160, ilan lang ang nag-agree na i-impeach si Sara? 416. What is 416? To 2,163 respondents. It's only 19%. It is very wrong for you to lie to the people, Miss Matubato de Lima, na 41%. Kasi 19% lang. The rest did not agree, undecided, do not know, aren't aware. And that is, that is 81% of the Filipino are not concerned about the impeachment. You lied to the public. Wala kang kaiba ni Matubato na nagsisinungaling din na siya ay membro ng death squad pero wala namang napatay ni isa pa. Anong klaseng death squad yan? Pero nung tinanong, may napatay na ba po kayo? Wala pa po. And yet, sinasama sa death squad. At sinong may pakulo ng Matubato na yan? Itong pinsan niya na si Laila Matubato de Lima. Ito yung article ni Ginoong Tiglao, Bubi Tiglao sa Manila Times. Ito, basahin natin ang portion. SWS survey report on Sara impeachment maliciously false. Social weather station report released by the Philippine News Agency said its poll showed 41% of Filipinos support the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte was colossally wrong, deliberately and maliciously manufactured fake news. And this is being propagated by fake news Matubato de Lima, Mrs. Matubato de Lima. At saka nung government news agency, PNA. So, yung survey ng SWS, tama, pero tinwist ng Philippine News Agency to suit the support to pursue the impeachment of Sara Duterte. Yan, coming from Bubi Tiglao, who is a very honest and a person of integrity, has been in the forefront of espousing good media output. Ina-echo din nung isang ito naman. Isang bayaran ng Amerikano. Ito naman, hindi na natin napakinggan yan. Ito naman, ibalik natin si Arnel Tumanan. Mayroon naman siyang isang pinatamaan na isang politiko na binaboy na ng Supreme Court ito dahil Dennis Barr, pero pinatamaan ni Arnel Tumanan dahil nga tinatawag niya daw ang mga Pilipino ay mga bobo. Ito, pakinggan natin si Arnel Tumanan. Ang totoo na ito sana ay maunawaan at maintindihan ng marami, lalo na ng mga namumuno sa ating bansa, na itong ginagawa po natin, mga mahal naming kababayan, sa pangunguna ng Iglesia ni Cristo, ay pagtulong natin sa pamahalaan. Tumutulong tayo sa kanila na kanilang makita, na kanilang madama ang tunay na damdamin ng taong bayan na naglukluk sa kanila. Mula pa kanina, sa mga naunang nagsalita at maging sa mga video presentation, ay ipinakita na po
kung gaano katindi at karami ang problemang dinaranas ng ating bansang Pilipinas, na yan po ang dapat na unahin na asikasuhin at bigyan ng solusyon ng mga naluklok. Ito po, kung napakinggan nyo, this rally does not only address Marcos' statement that he is not in favor of impeachment, but ito po talaga ang central na purpose ng Iglesia is to sound off to Marcos na kami po, Marcos Jr., ay paparinig sa iyo na sobrang kabulastugan ng gobyerno nyo. Yan ang sinasabi ni Tumanan. How did he say it, partner? Parang what he's saying, translated, is we are helping you realize the true state of the nation. Yes. And the true state of the nation is ang gulay, ang kamatis, ang sibuyas, ang bigas, ang kuryente, ang tubig ay sobra-sobra na. Hindi na maabot ng ordinaryong taong bayan. At wala kang ginawa kundi pagbigyan mo yung mga minions mo, mga alipores mo na guluhin ang bansa. You are such a incompetent leader na hindi mo ma-address. Kaya it takes the Iglesia ni Cristo to remind you na gumalaw ka, Marcos. Dahil sa 3 taon na naghahari-hari ka bilang Pangulo, ay wala po kayong nagawa. 2.5 actually. 2.5. 2.5 or 3 years, it does not matter dahil parang 4 years na tayo nagdusa. Buti ko may darating pa. So yun ang pagtuunan mo ng pansin. Hindi yung impeachment lamang, kundi ang Iglesia ni Cristo ay pinapalinggan po kayo, Marcos Jr., Makoy, na ang ating bansa ay bigyan mo ng atensyon, baliktarin mo ang kabulastugan at gawin mong tama. It's a warning to you. Otherwise, baka mamaya pangalawang rally ng Iglesia, it would already make a difference as far as you're concerned. Kung hindi ka tutugon dito sa warning nila. Kumampi sila sa magandang sinabi mo tungkol sa impeachment because it will be divisive. Bakit maging divisive yan? At bakit gusto ng Iglesia kapayapaan? Kasi pagka in-impeach nyo ang isang very popular person who won 32%, 32 million. o who won 32 million votes, more than Marcos Jr., hindi mo basta-basta lang yang kantiin. Hindi mo lang basta-bastang pabagsakin. Because the 30 million people, ilan man lang ang nakonbinsi dyan, I would say 25 million of that are still for Sara Duterte. And hindi nyo pwedeng kantiin yan. And 25 million people, and even more, right now, would not just sit there, will be a bystander while she is being removed from office through an impeachment that is a farce impeachment. Paring Ado, what can you say more? Well, kung valid yung mga grounds for the impeachment, wala na question dyan. Pero, ang problema is hindi valid in the first place. No? And at the same time, it obscures the real problems of the country that the country is facing today. Yun po, The mga severe kababayan. economic
Tapos ang sama na nga ng administrasyon ng Marcos na ito, mayroon pa siyang bata-bata, mayroon pa siyang puppet or hindi puppet ito puppy yung maliit na aso Tuta, mayroon pa siyang tuta na nagdadaldal na bobo daw ang mga Pilipino. Ito pinapakinggan ngayon ni Manong Arnel Tumanan sa kanyang talumpati. Ito pakinggan natin. At tinira niya itong asong ulol na ito. Ito. Nakalulungkot ang inuuna ng iba sa kanila, yung mga nagbubunga ng awayan, nagbubunga ng hidwaan, na alam naman nating lahat na ang ginagawa nila pamumulitika lamang. Tulad ng isinusulong nila na impeachment ng pangalawang Pangulo. Sinabi na ng ating kagalang-galang na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at alam na po ng marami nating kababayang Pilipino ang totoo nating lahat. Kasi po, kahit mahihirap lang ang maraming Pilipino, manurunong naman tayong umintindi. Hindi tayo mangmang. Isigaw nyo nga, hindi mangmang! Hindi mangmang! Hindi mangmang! At lalong hindi tayo bobo. Hindi bobo! Sana marinig yan ng isang abogado. Sana marinig yan ng isang abogado na ang Pilipino ay hindi mangmang, hindi bobo. Although may maraming abogado na bobo, kaya na-disbar ng Korte Suprema. Dahil kung matalino ka, hindi ka dapat ma-disbar. Pero kasi bobo ka, wala kang argumento na maganda, kaya sinipa ka ng Korte Suprema. At sino ba ang pinapakinggan ni Mr. Tumanan? Ito, pakinggan natin itong sinabi niyang may isang politiko na bobo daw ang Pilipino. At ang katutunahan pala, siya ang bobo. Ito, pakinggan natin itong bobo na ito. Isang tambak na bobo yung mga DDS. Mga tanga. Nakita na nila kung paanong waldasin ng pera ng Pilipinas. Daan-daang milyon. And still, naniniwala pa rin sila. Mga DDS, mga tanga, mga bobo. Mga tanga, mga bobo. DDS, mga tanga, mga bobo. Isigaw nyo nga, hindi mangmang! Hindi mangmang! Hindi mangmang! At lalong hindi tayo bobo! Gadon, paring Larry, my good friend, hindi bobo ang Pilipino. Iilan lang ang bobo, ang isa ka dyan siguro sa mga bobo. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.